Good morning mga boss, mga kababayan. Friday morning na po ngayong araw at marami po sa atin na may mga plano pero syempre dapat alam po natin already tayo sa magiging kondisyon ng panahon. Kaya po mula sa Pag-asa, naglabas po sila ng advisory kayo na nga 5:26 ng umaga. Makakaranas po ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang areas po ng Palawan, kasama rin po ang southern portions ng Iloilo, ganoon din po ang Antique. So asahan po natin yung mga pag-ulan na yan at posible po yung magtagal hanggang 2 oras. At syempre para po tuluyan tayong magabayan sa magiging kondisyon ng panahon sa mga susunod pang oras, makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Fernando Cada. Good morning, Mr. Cada. Magandang umaga rin sa iyo, Jessie, at good morning sa ating mga boss. Mr. Cada, ano na po ba ang pinakahuling datos kaugnay dito kay Typhoon Fanfon at nadagdagan po ba yung mga senaryo na inaasahan natin dito? Isama na rin po natin dyan kung sakali na pumasok ito sa ating area of responsibility, papaano po ba nito maapektuhan ng bansa at ano po ang ibibigay nating local name para dito? Yes, patuloy natin binabantayan ang bagyong si Panpon kahit ito po ay nasa labas ng ating area of responsibility. At base nga sa ating satellite image, nakikita natin napakalawak ng kanyang kaulapan at malapit na siya dito sa may northeastern boundary ng PAR. Ang kanyang lakas ngayon ay umaabot na sa 175 km per hour at yung pong pagbugso o yung gustiness 210 km per hour. Patuloy po ang pagkilos nitong bagyong si Panpon sa bilis na 20 km per hour at ito po ay sa direksyong pa-northwest. Once na pumasok po ito, ngayong araw na ito sa ating area of responsibility, sa ating nakikitang trajectory path nitong bagyong si Panpon, papangalanan po natin ito ng bagyong si Neneng. Ang bagyong si Neneng po ang ika-14 na bagyo para po sa taon ng 2014 at unang bagyo ngayong pong buwan ng October. Halos yung epekto po niya, halos no direct effect, at magiging halos good weather pa rin po tayo dahil napakalayo nga po nung pinakang sentro ng bagyong si Typhoon Fanfon na bibigyan natin ng local name na bagyong si Neneng. So ayan, isang magandang balita nga po yan dahil bukod sa nasa boundary lamang ito ng ating area of responsibility ay halos wala po ito magiging direktang epekto para sa bansa natin. So wala naman po tayong dapat ipag-alala pero patuloy pa rin tayong mag-monitor sa kondisyon ng panahon. At Mr. Cada, ngayon nga po ay nasa ikatlong araw na tayo ng buwan ng Oktubre. Ano po ba yung mga inclement weather na dapat pa nating asahan para sa mga susunod pang araw? Base sa ating normal na mga weather system pag month po ng October, expect po natin na nandyan pa rin po yung ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone at ang axis po o lokasyon ng ating ITC ay most on the southern part ng ating bansa. Nandiyan pa rin po ang Ridge of High Pressure Area na kung saan ang pinagmumulan niyan ay dito sa mainland China. Kaya ine-expect po natin good weather, maalinsangang panahon, lalong-lalo na po sa may Northern Luzon. At of course, yung mga development ng low pressure area sa Pacific Ocean. At nandiyan ang pagtaya ng ating bagyo na 2 hanggang 3 at yung occasional thunderstorm at of course dahil nasa transition tayo, maaring later part po ng October or onwards, nandiyan na po yung northeasterly surface wind flow o yung gradual na nagkakaroon na tayo ng hangin na galing po sa northeast at yun po yung ating tinatawag na hanging amihan o northeast monsoon. Kaya naman sa mga susunod pang araw, asahan po natin na posible na nga ang pag-iral nitong northeast monsoon. Mamaya tatalakayin pa natin yan. At para po sa mga inclement weather natin, kasama pa rin po dito yung ITCZ na posible pong magdulot ng mga pag-ulan, lalo na po sa may southern section ng bansa natin. Samantala, kasama rin po dito yung Ridge of High Pressure Area at kadalasan po yan ay magbibigay ng good weather condition para dito po sa Luzon area. So patuloy po tayong nakaantabay syempre dapat sa magiging kondisyon ng panahon. At Mr. Cada, base po sa datos ng Pag-asa ay meron po tayong tinatawag na normal temperature at normal rainfall. Para po dito sa Quezon City, ano po ba yung mga inaasahan natin? Yes, Jessie, ito yung tinatawag nating climatological normals o within the average of 30 years. At ngayon nga po sa ating halos normal na data, ang temperature o yung pong temperature ranges dito po sa Quezon City, ang pinaka-minimum niya ay nasa 23.5 hanggang 31.6. Ibig sabihin, naglalaro po sa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius ang ating temperature pag month ng October. Dito po yan sa Quezon City. At yung pong ating bilang ng ulan o yung accumulated rainfall nasa 296 mm at yung number of rainy days pag month ng October ay umaabot po sa 18 days. Yan po yung mga ating normal data dito po sa Quezon City as far as yung tinatawag nating climatological normal.
Mr. Kada, nabanggit nyo nga po na ito nga normal temperature natin for the month of October ay nasa range po ng 24 to 32 degrees Celsius. Sa ngayon po ba tayo ay nasa transition period na at meron po bang kinalaman ito nga tinatawag natin na northeast monsoon o yung hanging amihan sa unti-unti nga pagbaba ng temperatura natin para po sa bansa? Yes, dahil nga po 3 araw na ang October at bahagya na tayo talaga papasok sa ating tinatawag na Northeast Monsoon Season o hanging amihan. At base dito nga po sa ating wind map, meron pa rin po tayo ngayon na kasalukuyang hangin na galing sa southwest o yung tinatawag nating habagat. Pero mahina na lamang po ito at dito lang yan po sa may southern part ng ating bansa. Ngayon po, meron din natin tayong hangin na galing sa northeast o yung northeasterly surface wind flow. Yan po ay nanggagaling dahil nga po sa sirkulasyon itong bagyong si Panpon at meron din na galing dito sa may bahagi ng mainland China pero hindi pa po ganun kalamigan. Unti-unti na po sa mga susunod na araw, yung morning temperatures natin ay gradual na bababa, lalong-lalo na po kung ang hangin natin ay galing na sa mainland China. At pag onset na tayo ng tinatawag nating hanging amihan o northeast monsoon, posibleng makaranas na tayo ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa eastern section ng ating bansa. Kabaliktaran po yun ng hanging habagat o southwest monsoon na kung saan mas maulan sa western part. At yun po yung in-expect po natin. Meron pa rin po tayong naasahan mga thunderstorm, pero yung pong cold and dry air mass, yun po ang talagang mararamdam natin pag pumasok na po ang amihan. Ulitin lamang po natin, nasa transition period pa rin tayo at meron pa rin component ng hanging habagat na umiiral po sa bansa. Pero sa mga susunod pang linggo, asahan natin na tuluyan na nga po tayo nga makakaranas nito nga hanging amihan. At asahan din po natin na kapag umiral na ito nga northeast monsoon, madalas na rin po yung mga pag-ulan na posibleng mangyari dyan po yan sa may eastern section ng bansa natin. At tatandaan po natin, ang hanging amihan, yan po ay kabaliktaran ng hanging habagat. At Mr. Kada, ngayon naman po, ano ba nga asahan nating lagay ng panahon sa mga susunod pang oras? Ano po bang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Para sa ating pagtaya ng panahon, halos dito sa ating satellite imagery, makikita po natin yung mga kaulapan o yung attributed po yan sa Intertropical Convergence Zone. Kaya asahan po natin ang rehiyon po na sa Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao at Arm. Expected po natin ang light to moderate rain showers and thunderstorm. Dito rin naman po yan sa may bahagi ng Visayas, lalong-lalo na po sa eastern section at gayon din po sa may area ng Bicol region, may mga mahinang pag-ulan rin po tayong posibleng maranasan dahil yung hangin po ay galing dito sa northwest at sa southwest to west. Meron pong pagsasalubong ng hangin o wind convergence na hinihila ng bagyo na nasa labas ng PAR, kaya may mga pag-ulan rin po tayong inaasahan. Dito po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, fair weather condition po tayo at magandang panahon. Pero pagsapit ng hapon, mas mataas po ang posibilidad na magkaroon tayo ng mga pag-ulan, dulot po yan ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Ayan po mga kababayan, sa mga kasama po natin dyan sa may Visayas, kasama rin po sa Mindanao, naku paghandaan po natin ang maulan na kondisyon ng panahon dahil posible nga po kayo makaranas ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog at dulot nga po yan ng Intertropical Convergence Zone ng ITCZ at bukod pa po ay yung wind convergence, so yung pagsasalubong ng mga hangin dyan po sa may Visayas area. Samantala, good news naman po sa atin dito sa Metro Manila kasama ang Luzon dahil fair weather nga po tayo, asahan lamang yung mga isolated cases of rain showers and thunderstorms, lalo na po yan sa hapon o gabi. Maraming salamat po, Mr. Kada, at huwag po kayong alis dahil magbabalik pa ang Panahon TV. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga.